Si Jang Bong ay kasalukuyang head chef sa opisyal na tirahan ng punong ministro ng Timog Korea na ang tawag ay Blue House. Nagtataglay siya ng pambihirang kasanayan sa pagluluto. Ngayong araw na ito, nakatanggap si Bong ng impormasyon na ang Blue House ay magho-host ng isang hapunan para sa isang Chinese ambassador na napaka-sensitibo sa tinik ng isda. Kaya't espesyal na hiniling kay Bong na magluto ng isang putahe ng isda na walang anumang tinik. Sa pagsapit ng gabi, handa na ang hapunan at eleganteng inihain sa ambasador. Sa simula, tila natuwa ang ambasador sa mga lutong ulam. Ngunit biglang may nasalat na matigas na bagay ang ambasador. Laking gulat niya nang makitang hook panghuli ng isda ang nakagat niya. Agad ipinagutos ng opisyal sa ilang guwardiya na hanapin siya at 2 pulis ang kumatok sa pinto ng kanyang apartment para mag-imbestiga. Nalagay si Bong sa matinding dilema, hindi makapaniwala si Bong na mangyayari ito. Hindi matanggap ang paratang, kaya nagtangka siyang tumakas sa balkonahe. Ngunit aksidenteng nahulog, sa kabutihang palad sa pool siya bumagsak, ngunit naumpog ang ulo sa ilalim. Nakakapagtakang naging malawak at malalim ang pool nang ang isang babae ay lumalangoy papunta sa kanya, inilapat ang mga labi upang bigyan siya ng hangin. Nang magkamalay si Bong, hindi niya maisip kung nasaang lugar siya. Kakaiba ang tanawin na bumungad sa kanya. Wala din siyang maalala kung paano siya napunta doon. Napunan niyang parang wala na ang muscle sa braso niya. Pero okay lang kasi lumaki naman ang dibdib niya. Pero parang may mali, kaya nagmadali siyang naghanap ng salamin. Natigilan siya dahil babae ang nakikita niya sa salamin. Hindi siya makapaniwala, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na panaginip lang iyon. Nang titigan niya ang babae sa salamin, naalala niya na siya ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa tubig. Ikaw yun. Na-shock si Bong nang mapansing nagbago din ang boses niya. Nang dumating ang katulong na si Hongyun, tuwang-tuwa ito dahil nagising na siya at agad nagtimpla ng tsaa. Nagsisimula na siyang mag-enjoy sa moment. Pero dahil sa sama ng lasa, biglang niyang naibuga ang tsaa. Maingat siyang lumabas ng silid upang tumakas, nang magulat sa dose-dosenang mga kababaihan ang sa labas ay nakabantay at tinatawag siyang kamahalan. Tumakbo si Bong palabas ng building. Sinundan naman siya ng mga ito. Pero teka, wait lang. Parang may kulang. Doon na niya napunan na nawawala ang kanyang bird. Anong ginawa niyo sa akin? Nasaan ang bird ko, ang sabi niya. Bigla siyang nanlumo sa mga pangyayari. Nasaan ang bird ko? Nasaan? Galit na galit siya sa mga kaharap niya. At nagbanta ito na idedemanda sila dahil pinalitan ang kasarian niya ng walang pahintulot niya. Ang mga tao naman ay nagtataka din sa ikinikilos at pinagsasabi ni Prinsesa Songyong. Sana daw ay nananaginip lang siya. Nang mapansin niya ang kasuotan ng mga kasama. Teka, ano ito? Cosplay. Para tayong nasa panahon ng Joseon Dynasty, wala ka po bang naaalala, kamahalan? Talaga pong nasa Joseon Dynasty tayo, kamahalan. Sabi ng servant. Natulala na lang siya sa narinig, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi niya lubos maisip kung papaano siya napunta sa taong 1851. At siya ay sumanib sa katauhan ni Prinsesa Kim Sonyong. Sinabi ng maid na ang kanyang katawan ay natagpuang lumulutang sa ilog. Sa hindi maipaliwanag na aksidente. Naisip niya na kung ganoon, ang paraan para makabalik sa dati ay ang ilog. Sinabi niya kay Hongyun na samahan siya sa ilog. Nang marating na nila ang lugar, bigla siyang nagtatakbo. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, bumagsak siya sa putikan. Dahil ang ilog pala ay wala ng tubig. Dismayado siyang naglakad pabalik ng palasyo at nalaman pa niya na siya. Sa katauhan ni Kim Sonyong ay malapit ng ikasal kay Haring Chuldong. Kaya siya ay nakatakdang maging reyna sa susunod na ika-3 araw. Naisip niya na kung siya pala ang magiging reyna,
ay mayroon siyang karapatan mag-utos sa kanila dahil sa mataas niyang posisyon. At dahil dito, agad niyang ipinag-utos sa kanila na punuin ng tubig ang ilog. Ngunit tumutol si Lady Choi dahil ang inang Reyna daw ang nag-utos na tuyuin ang ilog. Upang hindi na maulit ang nangyaring insidente. Nang hindi sinasadyang natapunan siya ng tubig ng isang servant. Takot na takot ang babae at nagmamakaawa sa kanya na huwag parusahan. At huwag siyang ipapatay. Napansin naman ito ni Haring Chuldong na hindi kalayuan sa lugar at nagbigay galang ang mga servant noong makita ang hari. Noong makita din ni Bong ang hari, agad itong tumakbo papunta sa kanya. Hiniling niya sa hari na palagyan ng tubig ang ilog, ngunit tumanggi ang hari. Sinabing dahil ang inang Reyna ang nagutos na ipatuyo ito. Nakipagtalo si Bong, iginiit sa hari na siya ang mas may karapatang mag-utos dahil siya ang pinakamataas ang posisyon. Sinabi ng hari na iginagalang niya ang inang Reyna kaya't ayaw niyang kontrahin ito. Sinabihan siya ng hari na huwag makipagtalo at kailangan irespeto siya dahil siya ang hari. Inis na inis si Bong, bigla niyang sinapak ang hari. At ang lahat ay nagulat. Bakit mo ako sinapak? Sabi ng hari. Sumagot si Bong, kailangan mo ng respeto pero ikaw ang walang respeto. Bakit ka nagtatakip ng ilong habang kausap ako? Hindi na nakipagtalo pa ang hari, agad itong umalis. Ang inang Reynang si Sumuan at kapatid na Ministro Huajum ay nag-iisip kung papaanong si Prinsesa Soyong ay napunta sa ilog ng 10 oras ng gabi. At naging sanhi sa muntik na nitong ikamatay, maaari daw na sadyang may nagpapunta doon kay Soyong. Ipinapalagay ng inang Reyna na ang nakatakdang maging konkubin na si Jowahjin ang nagtulak kay Soyong sa ilog. Si Jowahjin ay mula sa Pungyangjo clan. Sa session hall ay nabanggit ang nangyari kay Prinsesa Soyong. Sinabi ng taga-Pungyan clan na nabalitaan nila na si Soyong ay nawawala sa sariling pag-iisip. Agad itong pinabulaanan ng Kim clan, sinabing chismis lamang ito kaya't hindi na nila pinaalam sa hari upang hindi na ito mag-alala. Sinabi pa ng Andong Kim clan na isang babae ang kahina-hinalang tumatakbo mula sa kaparehong oras at lugar na pinangyarihan ng pagkalunod ni Soyong ang namataan at pinapapalagay na si Jowahjin ang nakita ng Eunich. Nagalit ang Pungyan clan, sinisiraan lamang daw si Jowahjin upang matanggal ito sa posisyon na nakatakdang maging unang konkubin. Iminungkahi ng ministro na gumawa ng malalimang investigasyon para mapatunayan at maparusahan ng matindi ang nagkasala. Nang biglang tumawa ng malakas ang hari, at inaming kasama niya si Jowahjin buong magdamag at alam naman nila na si Jowahjin ang first love niya. At dahil dito, nagdesisyon ang hari na ituloy agad ang kasal nila ni Prinsesa Soyong upang may deklara na din si Jowahjin na maging pangunahing konkubin. At para maiwasan na din ang pagtatalo ng mga ministro. Si Bong ay nag-iisip pa din kung paano siya makakabalik sa panahon niya. Sinabi naman ni Lady Choi na ang ilog ay hindi na magkakaroon ng tubig magpakailanman. Hindi matanggap ni Bong na manirahan sa palasyo habang buhay. Kaya gagawa siya ng paraan. Nakakita siya ng tubig sa timba na panglinis ng sahig, inilubog ang ulo niya dito. Nabigla ang mga servant sa ginawa niya. Ginawa niya din yun sa aquarium. Kinahapunan, binisita siya ni Haring Chuldon upang ibalita ang kasal nila kinabukasan. Nabigla at natulala si Bong. Sinabi niya sa hari na hindi pwede yon dahil isa siyang lalaki, na namumuhay sa future Korea 200 years from now at aksidenteng sumanib sa katauhan ni Prinsesa Soyong. Ngunit hindi naniwala ang hari, at ipinagutos pa sa physician na ibalik sa silid at gamutin si Prinsesa Soyong sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa. Sinubukan ng doktor na gamutin siya, nagpupumigla si Bong. Ayaw niyang magpagamot alam sa sarili na wala siyang sakit kaya't nanlaban siya. Pinagtulungan siyang pigilan ng mga servant habang pinapausukan siya ng doktor. Noong nagtangka na ang doktor na gamutin siya sa pamamagitan ng acupuncture ay pinagbantaan siya ni Bong, sa oras na maupo na siyang Reyna ay mananagot ito sa kanya. Natigilan ang doktor. Dahil dito, hindi na niya itinuloy ang panggagamot. Sa isip ni Bong wala na siyang choice kundi magpanggap na siya nga si Soyong. Noong araw ng kasal, walang kaalam-alam si Bong sa tradisyon ng Joseon Dynasty. Kaya tinulungan siya ng mga servant at sinipa ang binti niya para lumuhod, tinuturuan siya habang nasa seremonya. Maya-maya pa. Iniabot sa kanya ang offering wine. Ininom niya ito bottoms up. Noong patapos na ang seremonya, nakaramdam siya ng sakit ng ulo at pagkahilo.
Isang pangitain bigla niyang nakita ang kaanyuan ni Haring Chuldon, at nakarinig ng boses ng babae ang sabi ay, You should love me. dahil dito, muntik na siyang mahimatay, mabuti at mabilis namang naalalayan siya ni Haring Chuldong. Samantala, ang pangunahing konkubin na si Jowajin ay nagpaalam na sa kanyang mga magulang. Sa palasyo na siya maninirahan. Ibinigay naman ng magulang ang blessing para sa kanya. Nung gabi na, inimbitahan si Bong na ngayoy isa ng reyna sa kaharian upang doon matulog katabi ng hari. Nagimbal si Bong, niyaya niyang mag-inom ang hari sa pag-asang makatulog ito sa kalasingan. Ginawa niyang lahat ang paraan upang mabaling sa iba ang atensyon ng hari, ngunit walang epekto, baliwala ito sa hari.